Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Halos bagewang-gewang ang tricycle ni Dante habang binabagtas ang daan pauwi sa kanilang bahay. Ito ay dulot ng kanyang kalasingan at pag-inom ng gin kasama ang barkada niyang si Froilan. Medyo malaki-laki kasi ang kanilang kinita sa pamamasada dahil saktong uwian o bakasyon ng mga nagtatrabaho sa ibang lugar. Nagkasundo silang dumaan muna sa suki nila upang tumungga ng alak at kumain ng masarap na pulutan sa tindahan ni Aling Cora. Pareho silang tricycle driver sa kanilang baryo at magkasundo sa lahat ng kalokohan. Hindi iisang beses na muntik ng dumiretso at mahulog ang sasakyan niya sa palayan. Lalo pat katatapos lang halos ng malakas na ulan, madulas ang kalsada. Napangiti siya nang sa wakas ay nakita na niya ang kanilang bahay. Halos 6:00 pa lang ng gabi pero napakadilim na gawa ng mas mahaba ang gabi kaysa sa umaga sa buwan na yon. Malamig din ang simoy ng hangin na siyang nagbigay ng kilabot sa kanyang katawan. Isang klase ng kilabot na nakapagpataas ng kanyang libido at kahilingan sa makamundong ligaya. Pumasok siya sa kanilang bahay at agad niyang naamoy ang masarap na aroma ng niluluto ng kanyang misis na si Clara. Walang ingay siyang lumapit dito at agad na niyapos ang asawa at pinaliguan ng halik sa buong tenga at batok. Mula sa likod ay agad niyang dinakma ang malulusog nitong dibdib. Nagulat si Clara at bahagyang napatras. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumulong si Dante. Pilit na inaakit ang kanyang asawa. Clara, namiss kita. Ako, namiss mo ba, ha? Ano ba naman yan, Dante? Nagluluto ko ng hapunan natin eh. Bitiwan mo nga ako. Ito naman, naglalambing lang ang tao eh. Huwag ka nga makulit. May ginagawa ako. At saka teka, amoy chiko ka na naman. Wala ka na bang kasawa-sawa sa pag-inom? Hindi naman ako lasing eh. Nakainom lang. Parehas din naman yun. Hindi yung parehas. 1 o 2 lang naman yung iniinom namin ni Froilan. Pampainit lang ba? Kasi nga lamig sa labas eh. Ay nako, mabuti pa magbihis ka na doon. Nasa kama yung bihisan mo. Inihanda ko na kanina. Mamaya na yun. Halika na. Samahan mo muna ako. Maski isa lang. He, tumigil ka nga. Sige na. Huwag na akong tanggihan, Clara. Alam mo namang miss na kita eh. Miss na miss, halos gabi-gabi na lang ganito eh. Dante, pagod na ako sa maghapong gawain dito sa bahay. Ang dami kong nilaban kanina. Gusto ko naman magpahinga, please. Tigil na muna. Mabuti pa kumain ka na lang tapos matulog ka na. Puro ka naman reklamo eh. Anong gagawin? Alam nga namang hindi mo ako pagbigyan. Abay tungkulin mo yan, Clara. Trabaho mong paligayahin ako bilang asawa mo. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw lang ang nagpapagaan ng araw ko. Ang nakakapagbalis ng pagod ko. Sa'yo lang ako bumabawi. Sa akin bumabawi? Dante naman, sa araw-araw na lang. Ikaw na ang iniintindi ko. Pero minsan, kailangan mo rin naman akong intindihin. Intindihin? Ako ba bang hindi umiintindi? Araw-araw ako nagtatricycle para sa atin. Para sa bahay na to. Pero pag uwi ko, ikaw tong parang walang gana sa akin eh. Ano? Gusto mo bang mawala na lang ako ng gana sa'yo, ha, Clara? Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin eh. Ang gusto ko lang naman, huwag mo akong pilitin ngayong gabi. Pagod ako eh. Hindi ko may bibigay ang gusto mo. Mahirap pang intindihin yun. Ay nako, nakakainis naman oh. Trabaho ko na nga magdala ng pera dito sa bahay tapos ganyan na isusukli mo sa akin. Tatanggihan mo ako gayon na yan lang naman ang silbi mo dito eh. Buisit naman oh.
Teka, anong sabi mo? Yan lang ang silbi ko sa'yo dito? Yan lang? Ay, bakit hindi ba? Huwag na tayong maglokohan. Asawa kita. Trabaho mo na paligayahin ako. Kung ayaw mong gawin ang tungkulin mo, ano bang silbi mo dito? Silbi? Dati di mo ba nakikita kung paano ako nagtatrabaho araw-araw dito sa bahay? Nilalaban ko ang mga damit mo. Niluluto ko ang pagkain mo. Inaasikaso ko lahat. Hindi ba tungkulin mo rin bilang asawa na bigyan ako ng respeto? Pero anong ginagawa mo? Pag umuwi ka, lagi kang lasing tapos pinapastos mo ako. Nagiging parausa mo lang ako eh. Tapos ako pa ngayon ang walang silbi. Drama na naman yan. Simpleng lambing lang naman kasi ang inihingi ko eh. Pambihira naman ang damot mo. Madamot. Gabi-gabi ka na nga pinagbibigyan dyan sa kailingan mo. Ako pa pang madamot. Ngayon ka lang naman tinanggihan na. Sobra ka na. O hindi kung ayaw mo, mabuti pa, maghanap na lang ako ng iba. Yung hindi maarte. Buwisit ang buhay to, oh! Ganun ba, Dante? Sige, baka nga dapat maghanap ka na ng iba. Kasi mukhang hindi mo na ako kayang pahalagaan eh. Pero tandaan mo to, hindi mo ako basta-basta mapapalitan. Dahil kapag ginawa mo yun, magsisisi ka. Ay, huwag mo nga akong tinatakot ha. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan sa akin. Ang totoo, Dante, hindi kita tinatakot. Nagbibigay lang ako ng babala. Alam mo, ang hirap mong mahalin minsan eh. Nakakapikon. Ay no, makaalis na nga. Sige, lumayas ka kung gusto mo. Hindi na muli pang nagsalita si Dante. Sa halip, napabuntong hininga na lang siya. Halatang nagtatampo at galit. Mabilis niyang dinampot ang kanyang tsinelas at walang paalam na lumabas ng bahay. Dismayado siya sa kanyang asawa at sa kung paano siya tanggihan ito. Pagkaupo sa tricycle, agad niyang pinaandar ito. Binomba niya ng binomba ang makina nito na tila sinasadya na ipakita sa asawa ang kanyang galit. Tila naman biglang nawala ang kanyang kalasingan pero hindi ang kanyang pagnanasa. Habang binabaybay ang maalikabok at madilim na daan, naisip niyang pumunta sa bayan. Ang plano niya ay maghanap ng isang babaeng mapagpaparausan. Kahit pa ito'y kailangang bayaran. Mas diniinan pa niya ang pag-ikot sa silinyador. Habang papalayo siya sa baryo, lalong tumindi ang kanyang nararamdamang init. Hindi para sa asawa, kundi para sa sino mang makakapagbigay sa kanya ng mabilis na ginhawa. Pagdating ni Dante sa bayan, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang kalsadang kanina'y puno ng mga tao at sasakyan ay nagmistulang abandonado. Mangilan-ngilan na lang ang dumadaang sasakyan. Halos 1 kilometro pa ang layo niya kung saan nakalinya ang mga beer house na pwedeng niyang pagpilian ng babae. Sa di kalayuan ay may nakita siyang isang pamilyar na figura. Isang babae na nakatayo sa ilalim ng isang poste na may malamlam na ilaw. Napakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan nito. Pakiramdam niya ay kilala niya ang babae. Hininto niya ang tricycle malapit sa babae at lumapit. Ang babae ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang bumalik sa alaala ni Dante ang pamilyar na mukha. Natulala siya sa gulat nang makilala niya ito. Si Amara. Ito ay dati niyang kasintahan. Ang babaeng minsan ay minahal niya ng sobra, pero iniwan na lang siya ng walang paalam. Walang nagbago kay Amara. Maganda pa rin ito tulad ng dati, pero walang sigla ang kanyang mga mata. Malungkot,
hindi tulad noon. Amara, ikaw ba talaga yan? Dante? Oo, ako nga. Tagal na natin hindi nagkita. Anong ginagawa mo dito? Nag-aabang lang ako ng masasakyan pa uwi sa baryo natin. Ha? Bakit? Wala ka bang sundo? Alam ba ng mga magulang mo na pauwi ka ngayon sa atin? Wala akong sundo eh. Ang totoo niyan, kanina pa ako dapat nakarating kaso inabot ako ng traffic. Hindi rin alam nila nanay na darating ako kasi gusto ko sana silang sorpresahin. Kung ganun dito ko na lang sumakay sa tricycle ko. Hindi na siguro. Ayokong may storbo ka pa. Mukhang may iba ka pang pupuntahan eh. Ano ka ba? Hindi ka abala, no? Anong silbi ng tricycle ko kung hindi man lang kita maihahatid? At saka, gabi na kaya? Delikado rito kapag ganitong oras. Hindi ka safe dito. Sigurado ka bang hindi kita maaabala? Oo naman. Para ka namang others eh. Laya na, sumakay ka na. Bago pa lalong gumabi. Ikaw din. May gumagala kayong aswang dito sa atin. Aswang? Oo! Marami nang nagbago dito sa atin buhat nang umalis ka, Amara. Halika na! Sige na nga. Salamat ha. Buti na lang nandito ka. Hindi ko inakalang ikaw pa ang makikita ko at masasakyan pa uwi. Walang anuman, no? Pinaandar na niya ang tricycle. Halata sa mukha ni Dante ang labis na saya habang panayang sulyap niya sa dating nobya. Tila muling bumabalik sa kanyang isip ang kanilang nakaraan. Mga masasayang alaala na kanilang pinagsaluhan. Kabilang na dito ang dati nilang ginagawa bilang magkasintahan. Sa isiping yon ay tila naulol si Dante. Nagsimula na siyang di mapakali. Nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Panayang sulyap niya kay Amara na walang kalamalam sa iniisip ni Dante sa kanya. Nakaupo ang dalaga na maayos ngunit dahil sa nais nitong maging komportable ay nag-iba siya ng posisyon sa pagupo. Bahagyang lumitaw ang makinis nitong hita mula sa suot na bestida. Doon dumapo ang makasalanang mata ni Dante. Matalim at puno ng pagnanasa. Alam mo, Amara, parang hindi ka tumatanda, no? Ang ganda-ganda mo pa rin eh. Bahagyang natawa si Amara. Hindi pansin ang mapanuksong titig ni Dante na naglalakbay mula sa kanyang mukha pababa sa kanyang katawan. Naku, bolero ka pa rin pala hanggang ngayon. Pero salamat sa papuri mo. Totoo naman kasi. Alam mo, sayang no? Sana pala hindi tayo naghiwalay nun. Siguro, isang dosena ng anak natin. Ang tagal na nun. Dapat hindi mo na iniisip yon. Lalo na't may asawa ka na. Mas nakabuti nga di ba yung nagkanya-kanya tayo? Kasi tignan mo ikaw, sigurado ako na masaya ka sa misis mo. Masaya? Hindi rin no? Sa totoo lang, hindi ako masaya. Bakit mo naman nasabi yan? Di ba matagal naman na kayong kasal? Oo, matagal na. Pero kulang eh. Wala kaming anak. Ganun ba? Kaya nga, nagsisisi ako eh. Sana, ikaw na lang. Sa bagay, tama ka. Pero di ba ikaw naman yung may kasalanan kung bakit tayo nagkahiwalay? Kasi pinagsabay mo kami ni Clara. Kahit sinong babae, Dante, lalayo. Tsaka pwede ba wag na nating pag-usapan yun? Hindi ako komportable eh. Mabuti pa mag-focus ka na lang dyan sa pagmamaneho mo. Ikaw ang pangarap ko nun eh, Amara. Kaya nga maski nabuntis si Clara nun, pinili kong ipa-abort yung anak namin kasi ikaw ang pinili ko. Anong sabi mo? Baliw ka ba? Pinalaglag niyo ang anak niyo? Oo eh, kasi ikaw yung gusto ko makasama nun eh. Pero bigla ka namang nawala. Bakit mo ba kasi ako tinakasan, Amara? Ha? Bakit? Huwag mo akong sisihin. Ang kasalanan mo ay kasalanan mo.
Ang mga desisyon mo ay desisyon mo. Huwag mo akong idamay sa pagiging makasarili mo. Okay, sabi mo eh. Pero ngayong nandito ka na, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na patunayan ko ang sarili ko sa'yo? Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo na kailangang patunayan yung sarili mo kasi matagal na tayong tapos. May asawa ka na. Huwag mo na nga akong idamay sa problema niyong dalawa. Ano naman ganyan? Ako pa rin naman to, no? Alam kong may nararamdaman ka pa rin sa akin. Hindi naman nawawala yun ng basta-basta, di ba? Lalo na ngayon. Tingnan mo, parang pinagtagpo tayo ulit ng tadhana. Magmaneho ka na nga lang. Tama ng usapang ito. Sumakay ako sa tricycle mo kasi gusto ko nang makauwi, hindi para makipagbalikan sa'yo. Amara, wag mo nang pigilan ng sarili mo. Nagpapakipot ka pa kasi. Ang kapal ng mukha mo. Tumigil ka nga. Kung hindi pa kita kilala, baka isipin kong nababaliw ka na. Ayaw lang namang dalawa dito, Amara. Mahaba pa ang gabi. Pwede nating balikan at gawin yung mga ginagawa natin dati. Miss na kaya kita. Basta, walang makakaalam. Tayo lang. Sige na. Pitiwan mo nga yung hita ko, Dante. Ano ba? Ang bastos mo ah. Pabuti pa, ibaba mo na ako. Buisit ka? Ikaw naman. Dati gustong-gusto mo naman to eh. Sige na. Pagbigyan mo na ako, maski isang beses lang. Ang kapal ng mukha mo. Kung akala mo magpapagamit ako sa'yo, nagkakamali ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo nang gawing mahirap to, no? Mas mag-i-enjoy ka kung hindi ka nalalaban. Habang pinipilit ni Amara na alisin ang kamay ni Dante sa kanyang hita, ang lalaki naman ay lalong nagiging mapangahas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at tila wala na siyang pakialam sa galit at pagtutol ng dalaga. Bitiwan mo ako, Dante. Sabi ng tama na eh. Ibaba mo ako dito o sisigaw ako. Dahil sigurado na si Amara na may mangyayaring hindi maganda sa kanya, ay hindi na siya nagdadalawang isip na tatalon sana sa tricycle para makaligtas kay Dante. Pero naging mabilis ang kilos ng lalaki. Agad siya nitong nahawakan sa braso at hinila siya pabalik sa upuan. Subukan mo ulit gawin yan, ha? Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo at sa pamilya mo. Umupo ka dyan! Manahimik ka! Pinaharurot ni Dante ang kanyang tricycle at iniliko ito sa daan papunta sa irrigation at palayan sa kanilang barangay. Huminto ito sa may pinakamadilim na bahagi. Umalis siya sa motor at lumapit sa pintuan ng kanyang sidecar at pilit na hinila si Amara palabas. Nagpatuloy ang kanyang panggigipit. Ang dalaga ay nagpatuloy rin sa pagpiglas. Sinampal at tinulak niya si Dante sa abot ng kanyang makakaya. Parang awa mo na, Dante. Huwag mong gawin ito. Ihatid mo na ako sa amin. Huwag kang mag-alala. Kalilimutan ko na lang ang nangyaring ito. Hindi pwede. Kung gusto mo makauwi ng maayos, pagbigyan mo na ako. Maski isa lang. Nababaliw ka na. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Ngunit tila bingi si Dante. Tuluyang nilamon ng kanyang makamundong pagnanasa. Hindi niya iniintindi ang pagmamakaawa ni Amara. Kung may natitira ka pang konsensya, tigilan mo na to. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi ka na nga. Ang dami yung pang satsat. Sige na, hubad na. Hindi. Inilabas ni Dante ang palagi niyang dalang balisong at itinutok yon sa mukha ng dating nobya. Tigilan mo na to habang may pagkakataon ka pa. Ano bang magagawa mo, ha? Kanina ka pa nagbabanta. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, no? Ang gusto ko lang ngayon ay ang makaraos. Yun lang. Kaya sige na, ibigay mo na. Binalaan na kita. Hindi mo dapat sinubukan ng pasensya ko. Nagulat si Dante nang makita ang anyo ni Amara na tila nagbabago. Ang maamong mukha nito ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na anyo. Naging matalim ang kanyang mga mata.
Ang kanyang makinis na balat ay naging magaspang at makapal. Naging matalas din ang kanyang mga ngipin at para itong nagkaroon ng mahaba at matatalim na pangil. Umalingasaw din ang mabahong amoy na parang nabubulok na laman loob ng hayop. Anong nangyayari? Amara, ano ka ba? Binalaan na kita, Dante. Hindi mo dapat sinubukan ang pasensya ko. Hindi mo dapat tinukso ang isang tulad ko. Hindi to totoo. Pagungot lang to. Gisingin niyo ako. Tulungan niyo ako. Di ka nananaginip. Gising ka, Dante. Gising na gising. Bigla niyang inabot si Dante gamit ang isang kamay. Ang mga kuko nito ay sumugat sa balat ng lalaki. Napasigaw si Dante sa sakit. Ngunit bago pa siya makapiglas, ay itinulak siya ni Amara pabalik sa lupa. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin, promise. Pakiusap. Ngayon ka pa magmamakaawa? Huli na ang lahat, Dante. Wala nang kapatawaran para sa isang katulad mo. Isa kang halimaw. Aswang. Aswang. Ang ingay mo naman, nakakarindi sa tenga. Uwi na ako. Ano? Papakawalan kita? Hindi pwede. Hindi pa kasi ako naghahapunan at nagugutom na ako, Dante. Halimaw ka! Kung inaakala mo na mapapatay mo ako, nagkakamali ka! Aba, matapang ka rin pala hanggang ngayon. Humanda ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Mabilis na umatake si Amara. Hinablot si Dante gamit ang kanyang matutulis na kuko. Pero hindi hinayaan ng lalaki na tuluyan siyang masaktan nito. Lumaban si Dante kay Amara. At kahit nanginginig sa takot, buong lakas niyang isinaksak ang balisong sa dibdib nito. Isang matinis na sigaw ang kumawala mula kay Amara. Ngunit hindi ito bumagsak. Hindi! Hindi mo ako mapapatay! Hayop ka, Dante! Muli siyang umatake. Ngunit si Dante ay mabilis na nagmaniobra. Iniwasan ang bawat galaw ng nilalang. Sa isang pagkakataon, napansin niya ang isang tuyong sanga ng kawayan sa tabi ng irrigation. Kinuha niya ito. Binasag ang dulo upang tumalas. At buong lakas na inundayan si Amara sa likod. Napasigaw ng mas malakas ang nilalang. At nagkikikisay ito sa lupa. Ang anyo ni Amara ay unti-unting bumalik sa pagiging tao. Ngunit nanatiling may malay. Paano ka naging aswang, Amara? Bakit? Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Hayop ka. Muntikan mo pa ako maunahan. Papatayin kitang halimaw ka. Wag! Nakikiusap ako! Wag mo akong patayin! Para mo nang awa! Hindi kita pwedeng buhayin, Amara. Hindi pwede. Dahil alam kong maghihiganti ka. Mamatay ka na! Pagsisisihan mo ito, Dante. Hindi kita patatahimikin. Isinusumpa ko! Isinusumpa ko! Ilang beses niyang itinarak ang balisong sa iba't ibang parte ng katawan ng dalaga. Hindi niya tinigilan hanggang sa ito ay mawalan na ng hininga. Naging mabilis ang kanyang naging pagkilos. Kumuha siya ng sako sa kanyang tricycle at lumapit sa bangkay ni Amara. Pagkatapos siyang mailagay sa sako ito at malinis ang kanyang mga kalat, pinasibad na niya ang kanyang sasakyan pauwi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay naabutan niyang nasa sala ang kanyang misis at nagtitiklop ng mga nilaban niyang mga damit. Gulat na gulat ito nang makita ang anyo ni Dante. Dante, anong ibig sabihin nito? Bakit may dugo ang damit mo? Bakit may mga sugat ka? Saan ka nagaling? Hayaan mo na. Hindi mo na kailangan malaman. Kailangan malaman? Asawa mo ako. Kailangan ko malaman. Dante, ano bang tinatago mo? Sagutin mo ako. Gusto mong malaman? Pwes, nakapatay ako. Anong ibig mo sabihin? Sino pinatay mo? Si Amara. Si Amara? Yung ex mo? Oo. Pero hindi ko sinasadya. Papunta sana ako sa bayan eh.
para magpalipas ng oras sa beer house. Pero nakita ko siya na nag-aabang na mga sasakyan. Kaya isinakay ko na. Hanggang sa mag-away kaming dalawa. Diyos ko naman, Dante. Anong kademonyohan niyang pumasok sa utak mo para pumatay ka ng tao? Hindi ko to ginusto, no? Hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang akong nawala sa sarili ko at Nasaan siya? Saan mo dinala ang bangkay niya? wala na. Wala na yung bangkay niya. Hindi ko alam. Hindi ko matandaan eh. Pero tara na. Umalis na tayo dito. Umalis na tayo! Nasisira ka naman ng bait? Bakit tayo aalis? Dahil ayoko makulong. Hindi ko naman sinadya eh. Nagdilim ang paningin ko. Patawarin mo ako, pwede? Patawarin mo ako, Clara. Bakit ka naman makukulong? Bakit? May nakakita ba sa'yo na kasama mo si Amara? Ha? Sa palagay ko naman wala. Yun naman pala eh. Walang nakakita. Walang ebidensya. Bakit ka nag-aalala? Clara, totoo ba? Gagawin mo to para sa akin? Bakit? Dahil mahal kita. At gagawin ko lahat para maitago yung ginawa mo. Salamat. Salamat, Clara. Malinis na ang kamay mo. Pero sana panatilihin mo lang yung malinis. Hanggat ako ang kasama mo. Niyakap ni Dante ang kanyang asawa. Matapos nilang nag-usap, lahat ng gamit ng lalaki na duguan ay sinunog ni Clara sa likod ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw ay tahimik na bumalik si Dante sa kanyang pangkaraniwang buhay. Pero magmula nang nangyari ang karumal-dumal na pagpatay niya kay Amara, hindi na siya ulit namasada o nakipag-inuman sa kanyang kaibigan. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na kalimutan ng nangyari, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid niya. Tuwing gabi, nararamdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Minsan sa kanyang pagidlip, naririnig niya ang marahang tapak sa labas ng kanilang pinto. Dahan-dahan, tila may nilalang na ayaw magising siya. May isang tao na palaging paikot-ikot sa kanilang bakuran. May mga pagkakataon pa na habang nakahiga siya sa kama, may mahinang kalusko sa ilalim ng kanyang higaan. Pinipilit niyang di pansinin at iniisip na daga o pusa lang ang nasa ilalim. Pero nang paulit-ulit itong lumilika ng ingay at sumabay pa ang pag-angat ng kutsyon, ay napilitan siyang bumangon at silipin ito. Wala naman siyang nakita ni anino ng kahit na anumang hayop sa ilalim ng kama. Ang hindi niya napansin ay yung sumabay na anino sa kanyang pagbangon. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Muli siyang naiga pero hindi na siya mapakali. Napakatahimik ng gabi. Ang misis niyang si Clara ay malalim ang tulog at di alintana ang kanyang mga galaw at likod sa kama. Pakiramdam niya ay may dalawang matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang tunog ng orasan sa kanyang pandinig ay lalong lumalakas. Hindi niya alam kung anong nasa paligid niya pero alam niyang may kasama sila ni Clara. At sumuling pagpikit ng kanyang mga mata para matulog, naramdaman niyang may nakatayo sa paanan ng kanilang higaan. Hindi siya makagalaw. Tila napako ang kanyang katawan. Malamig na malamig ang simoy ng hanging tila siya niyayakap. Sa ilang beses na sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, sa wakas ay nabuksan niya ito. Wala namang tao. Inisip niyang bangungot lang ang nangyari. Tumayo siya para kumuha ng tubig na maiinom. Ngunit pagtingin niya sa sahig ng kanilang kwarto, may mga bakas ng yapak na basa. Papasok ito at hindi palabas. Clara, gumising ka. May nakapasok sa bahay natin. Ngunit hindi man lang kumikilos ang kanyang asawa. Naging malakas pa ang paghilik nito at hindi niya magising. Pinagpapawisan ng malapot ang lalaki. Muli siyang tumingin sa sahig. Ang mga bakas ng yapak ay hindi ordinaryo.
Malaki ang mga ito. Unti-unting gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Tumayo siya at nagpa siyang mag-inspeksyon sa paligid. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang mga bakas na yon. Lumabas siya ng kanilang silid. Dala ang maliit na lampara. Sa bawat takbang ay lumalalim ang kanyang kaba. Narating niya ang kanilang sala kung saan tila nagsimula ang mga yapak. Ngunit bigla siyang napatigil. Sa gilid ng kanyang mga mata, may gumalaw sa madilim na sulok ng sala. Ha? Sino ka? Magpakita ka! Sa halip na sagot, isang mahinang halakhak ang narinig niya. Mahina sa simula ngunit unti-unting lumalakas. Nakakatindig balahibo. Parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nang itapat niya ang liwanag ng lampara sa direksyon ng tunog, nakita niya ito. Si Amara. Ngunit hindi na siya ang Amara na kilala niya. Ang mukha nito ay distorted na. Ang mga mata ay puro puti at ang ngiti mas malaki kesa sa dapat. Akala mo ba tapos na tayo, Dante? Hindi ka makakaligtas. Mabilis na umatras si Dante. Nabitiwan ng lampara na siyang nagpatay ng liwanag. Nabalot ng dilim ang buong bahay. Halos hindi na siya makahinga sa takot. Hindi! Patay ka na, Amara! Paano nabuhay ka ulit? Paano? Ngunit imbis na tumugon, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Napasigaw siya habang pilit niyang inaabot ang kung anuman ang dumakma sa kanya. Ngunit wala naman siyang mahawakan. Pagbabayarin kita, Dante. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Isang malakas na halakhak ang bumalot sa dilim. At sa huling pagkakataon, naramdaman ni Dante ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sapat upang mawalan na siya ng malay at bumagsak sa sahig. Tahimik ulit ang gabi. Ngunit ang mga yapak sa sahig ay unti-unting naglaho. Dante! Dante, gumising ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nandito sa sahig? Clara? Nangyari? Bakit nandito ka? Si Amara. Si Amara nandito siya. Amara? Anong sinasabi mo? Patay na si Amara, hindi ba? Hindi ko naintindihan. Nandito siya kagabi. Pumasok siya sa bahay natin. Gusto niya akong gantihan. Dante, baka nananaginip ka lang. Hindi! Hindi yung panaginip. Nakita ko siya eh. Nadinig ko ang boses niya. Hinawakan niya pa nga ako eh. Gusto mo ba ipadoktor na kita? O di naman kaya ipaalbularyo? Madalas ka na yatang binabangungot eh. Hindi mo ko naintindihan eh. Hindi to simpleng bangungot. Gising na gising ako. Naramdaman ko siya. Yung galit niya. Totoo yung Clara. Baka guni-guni mo lang yun talaga. Wala na si Amara. Hindi na siya makakabalik. Posible siyang magbalik kasi isa siyang aswang eh. Oo, aswang si Amara. Isa siyang demonyo. Siguro, kailangan mo muna magpahinga. Bumangon ka na dyan at matulog ka ulit dun sa kwarto. Clara, maniwala ka naman sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Isa siyang kampo ng demonyo. Tumahimik ka na. Kung meron mang demonyo dito, ikaw yun. Dahil isa kang mamamatay tao. Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo. Hindi yan totoo. Tulungan mo ako, Clara. Baka bumalik siya eh. Kung babalik nga siya, ipagdarasal ko na lang na tulungan ka ng Diyos, Dante. Dahil kung totoo man ang sinasabi mo, hindi ko alam kung paano kita maililigtas. Natigil sa pag-uusap ang dalawa na makarinig ng katok sa pinto. Binuksan ito ni Clara at nakita niya si Froilan na may bitbit na supot ng chicharon at bote ng alak. Clara, nandiyan ba si Dante? At tagal ko nang hindi nakikita yung loko eh. Ano?
Ayos lang ba siya? Ikaw pala. Halika, tuloy ka. Nandyan siya sa loob. Salamat ah. Pumasok ang lalaki sa sala at nakita niya ang kanyang kaibigan na tulala at parang may malalim na iniisip. Nahalata din niya ang bagyang pagpayat nito. Uy pre, ano na? Bakit hindi ka na lumalabas? Saka, ba't parang pumayat ka yata? Ano ba nangyari? May sakit ka ba? Para ka ng multo sa itsura mo ah. Ano bang ginagawa mo dito? Siyempre, nandito para kumustahin ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw na kitang hinahanap sa umpukan eh. Minsan, hindi ka sumasagot sa chat. Parang nawala ka na lang bigla eh. Wala pre. Marami lang iniisip. Iniisip? Nakakapagtaka naman yata yan. Nag-iisip ka lang pumirmi ka na dito sa bahay mo? Nakakapanibago naman yata. Siguro, bis mo na ako, no? Ano? Labas tayo mamaya. May bagong bukas na... ha? Tumingin ito sa paligid bago muling ipinagpatuloy ang pagsasalita. Nakita niyang nasa kusina si Clara at nagtitimpla ng kape. May bagong bukas na biraw sa bayan. Puntahan natin. Panigurado, marami ang sariwang isda doon. Ano, game ka? Wala ako sa mood eh. Ha? Abay, wala sa mood. Eh di, kailangang ibalik natin ang mood mo. Kaya nga ako nandito eh. Tingnan mo, may dala akong pampagana. Ayoko niyan. Hindi ko kaya ngayon pre. Hindi mo kaya? Aba, parang hindi ikaw tutol ah. Dati nga, ikaw ang nagyayaya sa amin eh. Uy, ano ka pre? May problema ka ba? Sige na, para maibsan ang iniisip mo, mag-inuman tayo. Sabayan natin ng chicharon, pampatanggal stress. Pasensya na, ayaw ko talaga. Ibang problema to eh. Hindi to kaya ng alak. Aba, mukhang malalim nga yata yung problema mo ah. Gusto mo bang pag-usapan natin? Ano bang nangyari? Wala. Hindi pa ako handang sabihin. Gusto ko na munang manahimik dito sa bahay. Ay, siya nga pala pre. May nabalitaan ako. Ha? Ano yun? Si Amara, yung dati mong nobya. Ang sabi nila nawawala daw eh. Ano? Anong ibig mong sabihin nawawala? Ganito kasi, ayon sa chismis ilang araw na raw na hindi nagpaparamdam si Amara sa pamilya niya. Hindi sumasagot sa tawag o sa chat. Hindi rin daw nakarating sa kanila. Ang balita, dapat daw sosurpresahin niya yung mga magulang niya sa baryo nung nakaraang linggo. Pero hindi na siya dumating. Baka naman, busy lang yun. O baka nagbago ng plano. Hindi raw pre. Hindi naman daw ganun si Amara eh. Sabi ng mga magulang niya, madalas naman silang magkausap kahit nasa ibang lugar siya. Pero ngayon daw, kahit anong gawin nila, hindi nila mahanap kung saan. Tapos, ang masama pa nito, may nakakita daw sa kanya na nasa bayan. Kaso, hindi naisabay sa pag-uwi kasi puno na yung tricycle. Sigurado ba silang nakita nila si Amara? Oo nga daw. Sabi nila baka daw napahamak na siya eh. Baka chismis lang. Wag mo nang isipin yun. Uy, hindi to basta chismis lang Masama rin ang kutob ko dito. Kilala ko siya eh. Hindi niya gagawin yun. Hindi siya basta-basta mawawala na lang. Bakit? Hindi ba imposible yun? Ginawa na niya yung sa akin dati. Iiba naman yung sa inyo. At alam natin pareho kung ano ang dahilan kung bakit siya bigla na lang na di nagpakita sa iyo, Dante. Teka, sino yung narinig kong pinag-uusapan nyo? Si Amara? Pasensya ka na naikwento ko lang kay Dante yung chismis na kumakalat dito sa atin. Pasensya ka na, Clara Bakit ka naman humingi ng pasensya? Wala naman sa akin yun eh. Eto. Magkape na muna kayong dalawa. Itabi mo na lang muna yung alak mo, no?
at wala talaga sa kondisyon ng kaibigan mo. Ewan kung kailan niya makakabalik at sana huwag bumalik ang pagiging lasinggero niya. Ikaw naman, paminsan-minsan lang naman eh. Alam mo pre, mabuti pa. Tigilan na natin yung usapan tungkol kay Amara. Huy, bigla naman uminit ang ulo mo. May problema ba? Sinabi na ngang wala eh. Wala akong problema. Oo, sige. Relax. Ayos lang, pre. Sige na. Pasensya na. Naikwento ko lang naman to kasi nag-aalala ako dun. Yung mga magulang niya kasi natatakot ako sa kanila eh. Ha? Natatakot? Bakit? Anong nakakatakot sa magulang niya? Basta, kung may masama mang mangyari kay Amara, tsak na malalaman din yun ng pamilya niya. At kung sakali man na napahamak siya sa daan, magiging delikado buhay niya. Kilala ko pamilya niya. Pamilya sila ng mga aswang. Aswang? Totoo ba yung sinasabi mo? Huwag kayong maingay ah. Dati kasi, nung bumisita dito yung lolo ko na taga Samar, nakita niya na hindi pangkaraniwang tao lang yung mga magulang ni Amara. Mabigat na paratang yan Pero sige, makikinig kami. Tayo lang naman ang nandito eh. Kasi yung lolo ko, may kakaiba siyang kakayahan. Sa isang tingin lang niya, kaya niyang malaman kung ang isang tao ay aswang o hindi. Kahit pa nasa malayo yung tao Yun nga nung nanggamot siya dito may babaeng nagpatingin sa kanya dahil sa pananakit ng tiyan. Habang tinitingnan siya ni Lolo, napansin niya ang kakaibang anino na bumabalot sa katawan nito. Pinagmasdan niya yung babae at sinuri gamit yung kanyang amuleto. Nang lumapit siya upang i-bless yung babae, bigla itong umatras at nagdahilan na kailangan na daw umuwi. Nakakasiguro ba siya doon? Sigurado siya doon. Kasi si Lolo, may hawak siyang agimat natin na tawag na pangkatap. Ito'y gawa sa bihirang halaman at ugat na may kakayahang magbigay sa kanya ng proteksyon laban sa anumang masasamang nilalang. Sinasabi na kapag inilalapit ito sa isang taong aswang ang agimat ay naglalabas ng mainit na enerhiya. At naramdaman yun ni Lolo nang lumapit sa kanya yung babae. Alam niyo ba kung sino yun? Yun ang nanay ni Amara. Kaya delikado silang mga tao. Grabe naman. Hindi ko naman naramdaman na ganun sila. Yun nga Hindi mo naman talaga mapapansin kung hindi ka mapagmasid. Pero nung sinabi niya yun, naging mas maingat na ako sa kanila. Tapos ngayon, bigla na lang nawala si Amara. Ewan ko ba, pero hindi ko maalis sa isip ko na may connection yun Pero kung ganun, hindi ba delikado rin yung pinag-uusapan natin to? Baka malaman nila at tayo naman ang balikan. Kaya nga sabi ko, huwag kayong maingay. At saka, wala naman tayong masamang ginawa Nakukwento lang naman ako sa nalalaman ko. O sige na. Tama na yan. O sige, alis na ako. Galit na tong kaibigan ko Kung may kailangan kayo magsabi lang kayo sa akin Saka pre, magpagaling ka. Miss na miss ka na ng barkada. Paglabas ni Froilan, naiwan sina Clara at Dante sa sala. Tahimik silang nagpapalitan ng tingin at panayang buntong hininga. Mukhang tama ka. Hindi pa nga tapos ang problema natin to, Dante. Sabi ko naman kasi sa iyo bakit hindi ka naniwala Aswang si Amara. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko nung pagbabagong anyo niya. Pero bakit? Bakit niya ipinakita sa iyo yung tunay niyang pagkatao? Nalilito ako Ano bang dahilan? Meron ka bang hindi pa sinasabi sa akin? Meron ka bang ginawa sa kanya? Ha? Wala. Nasabi ko na lahat ng nangyari sa iyo. Huwag ka na nga magtanong ng tanong. Hindi mo ako maloloko. Alam kong may tinatago ka pa. Ano ba talaga nangyari ng gabing isinakay mo si Amara sa tricycle mo? Ba't parang may pinagtatakpang ka Ano? Aaswangin ka lang niya ng ganun-ganun lang? Ikaw talaga ang bibiktimahin niya ng gabing yon? Wala na ba siyang makitang buntis o bata? Di ba ganun naman yung karaniwang inaaswang ng mga ganong nilalang?
Ha? Siguro. Anong siguro? Ba't parang di ka sigurado? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. May ginawa ka ba kaya siya nagpakita ng ganun sa'yo? Anong ginawa mo kay Amara? Clara, tigilan mo na nga ako. Hindi mo alam pinagdaraanan ko. Hindi mo alam ang takot na nararamdaman ko nung gabing yon. Kaya nga gusto kong malaman eh. Pero paano ko maintindihan kung ang dami-dami mong itinatago? Sige nga Dante, sabihin mo. May kasalanan ka ba kay Amara? Ay nako, ayoko nang pag-usapan to. Ayoko rin. Pero paano kung tama si Froilan? Kung aswang din ang mga magulang niya at malaman nilang patay na ang anak nila? Paano kung maghanap sila ng hustisya? Paano kung malaman nila na ikaw ang pumatay sa anak nila? Ano gagawin natin? Paano ka? Paano tayo? Ay nako, hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko naman sinadya lahat ng ito eh. Natukso lang ako. Natukso? Anong klaseng tuksong sinasabi mo? O sige na, sige na. Aaminin ko na. Yung gabing yon, nung nakita ko si Amara, may balak akong gawin sa kanya. Dante, sabihin mo nga na maayos. Hindi kita maintindihan eh. May balak akong gahasain si Amara. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko eh. Natukso ako. Nangiya ka. Para mo nagawa yun? Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Dahil sa kahiligan mo, sa kabampuyan mo, sa kalibugan mo. Kaya tayo naipit sa malaking problema na to. Dapat itinulog mo na lang eh. O kaya ikinuskus mo na lang yan sa pader. Ano ka ba naman? Paano? Kasalanan mo to eh. Ano? At bakit ko naman naging kasalanan? Nahihibang ka na ba? Kasalanan mo dahil naging madamot ka sa akin nung gabing yon. Kung ginawa mo sana yung obligasyon mo, di sana hindi na ako lumabas para maghanap pa ng babae masisipingan. Hindi ko nakita sana si Amara. Sana, hindi ko siya napatay. Dapat talagang tarantado ka rin pala, no? Puro kalibugan kasi ang nasa isip mo eh. Wala kang kasawa-sawa. Tapos sa akin mo isisisi? Ayos ka lang ba? Hindi mo naiintindihan eh. Lalaki ako, Clara. May mga pangangailangan ako. Kaya mo naisip na gawin yung kay Amara? Dahil sa pangangailangan mo? Napaka-demonyo mo! Hayop ka! Hindi ko nga sinasadya. Nawala ako sa sarili ko. Lasing ako nun. Nanghina ako. Lasing? Yun lang ba ang dahilan mo? Alam mo bang gaano kababa at kasuklam-suklam ang ginawa mo? Anong klaseng lalaki ka? Oo. Alam kong masama ang ginawa ko. Pero hindi ko naman naituloy yung panggagahasa eh. Kasi nagbago na nga siya ng anyo at naging halimaw nga siya. Halimaw ka rin! Oo, aswang siya. Pero anong tawag mo sa sarili mo? Tama na! Nangyari na eh. Wala na tayong magagawa. Tama ka. Wala ka nang magagawa. Pero maniwala ka sa akin, Dante. Darating ang araw na babalikan ka ng ginawa mo. At hindi ako sigurado kung kaya pa kitang ipagtanggol o pagtakpan sa araw na yon. Lumipas ang maraming araw at mas lalong naging usap-usapan sa baryong pagkawala ni Amara. May mga lumitaw na ring testigo na nagsasabing totoong nakita nila ang dalaga sa bayan at nag-aabang ng kanyang masasakyan. May isang bagong saksi na nagsabing nakita umano niya si Amara na sumakay ng isang tricycle noong gabing nawala ito. Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na detalye kung kanino ang tricycle na yon. Si Dante, sa kabila ng kanyang pag-iwas sa mga tao, ay unti-unting nakakaramdam na parang sumisikip ang kanyang mundo. Ang bawat usapan tungkol kay Amara ay tila isang pako na unti-unting bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali sa araw-araw. Laging iniisip na baka mabunyag ang kanyang ginawa. Subalit, hindi lamang ang pagkawala ni Amara ang bumabagabag kay Dante. Napansin niyang nag-iba ang ugali ni Clara. Ang kanyang asawang dati tahimik at mahinahon ay madalas nang magalit sa maliit na bagay.
Hindi na rin ito nagsisimba tulad ng dati at tila mas naging malamig ang pagtrato sa kanya. Gabi-gabi, napupuno ng tensyon ang kanilang bahay. Habang si Dante ay abala sa pag-iisip kung paano mapapanatili ang kanyang lihim, si Clara naman ay tila may sariling mundo. Madalas siyang nakatitig sa kawalan o kaya'y nagmamasid ng malalim kay Dante. Isang gabi ay nagkaroon ng matinding away ang mag-asawa. Pinili na lamang ni Dante na umalis dala ang kanyang tricycle. Wala siyang alam na puntahan ng gabing yon dahil wala na rin naman siyang balak na mamasada. Natatakot kasi siya dahil sa tuwing naiisip niya ang mga nangyari ng gabing yon ay parang pakiramdam niya na naroon lang sa kanyang tabi si Amara. Nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon na makapaghiganti. Dahil doon ay biglang pumasok sa isip niya na puntahan ang kinatatakutan niyang lugar. May kung anong bumubulong sa kanya na bumalik doon. Habang binabagtas niya ang makitid na kalsada patungo sa lugar kung saan niya pinatay si Amara, ay panayang mura niya. Minsay napapasigaw pa siya na tigilan na siya ng babae. Sumisigaw siya na sana'y manahimik na ang kanyang kaluluwa. Nang marating niya ang lugar, ay may naramdaman siyang biglang pagbugso ng hangin. Pero hindi naman gumagalaw ang mga dahon ng mga puno at palay sa paligid. Bumaba si Dante sa kanyang tricycle. Sa pag-apak niya sa lupa, parang may kung anong puwersa ang inihila siya pababa sa irigasyon. Nilabanan niya yun at sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na parang anumang oras ay bigla na lang sasabog. Bigla siyang napatigil. Sa gilid ng kanyang mga mata, may gumalaw. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang babae sa di kalayuan. Isang babae na mahaba ang buhok pero di kita ang muka. Naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang balahibo sa katawan. Gusto niyang umiwas pero hindi siya makagalaw. Papalapit ang babae. Ganun na lamang ang sigaw niya nang makilala ito. Si Amara. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang mga labi ay nakangisi. Nababalutan ng matatalim ng ngipin at tila gutom na gutom. Ang kanyang balat ay kulay abo. Matutulis rin ang kanyang mga kuko na tila kayang-kayang gumutay ng laman. Dante, na-miss mo ba ako? Hindi! Patay ka na! Bakit ka pa bumabalik? Ano bang gusto mo? Hustisya. Bakit mo ko pinatay, Dante? Bakit? Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko, Amara. Hindi sinasadya? Natakot lang ako. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi mo ginusto pero ginawa mo. Ang dugo ko ay nasa kamay mo. Ang kaluluwa ko hindi makahanap ng kapayapaan dahil sa'yo. Pakiusap, tama na. Itigil mo na to. Sisingilin kita. Babawiin ko ang lahat sa'yo. Pati mga mahal mo sa buhay. Lahat sila kukunin ko sa'yo. Huwag mo idamay si Clara dito. Bakit? Naaawa ka ba sa kanya? Gagawin ko ang lahat. Kung gusto mo, ako na lang. Sige, ako na lang ang patayin mo para matapos na to. Huwag mo lang gagalawin si Clara. Hindi ako bumalik para magbigay ng tawad. Nandito ako para maghigante at sisiguraduhin kung mararamdaman mo ang lahat ng sakit na naranasan ko. Amara, tama na! Patawarin mo na ako! Hindi ko na kaya mabuhay ng ganito! Tumawa ng malakas si Amara at unti-unting nawala sa hangin. Naiwang nakahandusay si Dante na nanginginig at umiiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ito at pinilit na kalmahin ang sarili. Di na niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi ko na kaya. Ano bang gagawin ko? Gagawin ko!
Hinakbang niya ang kanyang mga paa palabas sa lugar na yon. Dahil sa kalituhan at labis na takot ay nakalimutan niya ang kanyang tricycle. Para siyang isang ligaw na kaluluwa na wala ng patutunguhan. Hanggang sa naisip niyang umuwi. Pagdating sa kanilang bahay, naabutan niyang bukas ang pinto. Kaya naman diretso siya sa sala. At doon niya nakita ang isang babaeng nakatalikod. Ang babae ay tahimik at di malang siyang nakuhang lingunin. Ang suot nito, katulad ng damit ng huli niyang nakita si Amara. Amara, tumigil ka na oh. Itigil mo ng panggugulo sa akin. Hindi gumalaw ang babae. Tahimik pa rin itong nakatalikod. Parang hindi siya naririnig. Huwag mo akong gawing baliw! Tama na! Ano bang gusto mo sa akin? Bigla niyang sinugod ang babae. Hinablot niya ito at agad na sinakal. Ito bang gusto mo, ha? Tatapusin ko na to! Tatapusin ko na! Dante, ako to! Si Clara! Bitiwan mo ako! Natigilan si Dante. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Agad niyang binitiwan si Clara. Ang asawa niya ay bumagsak sa sahig. Hinihingal at hinahaplos ang namumulang leeg nito. Clara, bakit naging ikaw? Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaktan? Baliw ka na ba? Akala ko ikaw siya eh. Akala ko ikaw si Amara. Clara, nagbanta siya na di niya tayo titigilan. Magiganti siya. Sa'yo, idadamay ka niya. Wala siya dito, ano ka ba? Napatigil si Dante. Nanginginig niyang hinawakan ng ulo. Tila hindi matanggap ang nangyayari. Kung na kaya to, papatayin niya tayo. Paano natin siya patitigilin? Di ko alam. Wala akong alam sa ganyan. Kung gusto mo, tanungin natin si Froilan. Diba, siya yung may kilalang albularyo? Baka matulungan ka niya. Pero, paano? Paano kung malaman ng albularyo yung ginawa natin? Anong ginawa natin? Ginawa mo! Ginawa mo yung mag-isa! Huwag mo ko idinadamay, no? Pero paano kung... Alam mas pipiliin mo? Yung habang buhay kang hinahabol ng konsensya mo? O yung patuloy siyang nanggagambala sa'yo? Mamili ka! O pwede rin namang ibigay mo na sa kanya yung hustisya na hinahanap niya. Hindi! Ayoko makulong! Pwes, hihingi tayo ng tulong sa albularyo. Kinabukasan ay lumapit ang mag-asawa kay Froilan. Pinuntahan nila ito sa kanilang bahay. Naabutan nila siyang may hawak na tasa ng kape habang nakikipag-usap sa ilang lalaki. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang makita sila ni Froilan ay agad itong lumapit. Oh, mabuti naman at lumabas ka na, pre. Ano, kumusta? Tara, halika dito sa bahay, tuloy kayo. Kailangan namin ng tulong mo. Pwede ko ba namin makausap? Ha? Tungkol saan? Tungkol sa... Wala. Napapraning lang tong kumari mo eh. Pumunta kami dito kasi nalulungkot na ako sa bahay eh. Namimiss ko na kayo. Ano ba pinag-uusapan niyo dyan, ha? Ay, walang iba kundi tungkol kay Amara. Ha? Bakit? May balita na ba tungkol sa kanya? Wala pa nga eh. Para nangang baliw yung pamilya niya kakahanap sa kanya. Lahat pinaghihinalaan. Isa-isa nilang iniimbestigahan kung sino yung huling nakita siyang sakay. Ikaw, hindi ka ba nila pinupuntahan? Ako? Bakit ako? Anong kinalaman ko dyan? Hindi ko naman sinabi may kasalanan ka eh. Pero lahat kasi ng driver ng tricycle dito pinupuntahan nila at tinatanong. Baka daw isa sa atin ang nakapagsakay sa anak nila. Meron na bang umamin? Wala pa. Pero mukhang hindi titigil yung pamilya niya hanggat hindi nila nalalaman kung anong talaga yung nangyari. Nakakatakot na nga. Parang lahat na dito
takot na magtrabaho sa gabi. Alam niyo ba na may usap-usapan dito sa atin na may mga aswang sightings na daw? Ano? Aswang sightings? Nakakita na ng aswang dito sa atin. Malakas ang kutob ko na kumikilos na sila. Nakakatakot na talaga lumabas lalo na sa gabi, no? Tapos lahat ng tao dito sa atin nag-aabang sa balita kung ano talaga ang nangyari kay Amara. Nakakatakot naman. O pre, okay ka lang? Parang bigla kang namutla ah. Ha? Hindi ah. Alam mo namang nagkasakit ako, di ba? Ay, oo nga no. Bakit di ka ba magpatingin sa doktor? Gastos lang yun eh. Wala akong kita ng ilang araw na dahil dito sa sakit na to. Kung wala kang pera, antayin mo na lang yung lolo ko. Sabi niya uuwi siya dito sa isang araw eh. Magaling yun. Mapapagaling ka nun, sigurado ako. Yun naman pala eh. Salamat, Froilan Maraming salamat talaga. O sige. Naalis na kami. Sabihan mo na lang kami kung nandito na yung lolo mo. Sure, walang problema. Basta sa'yo, nanginginig pa. O sige, alis na kami. Marami pa kasi kaming pupuntahan eh. Oy, teka. Naglalakad lang kayo? Asan yung tricycle mo, pre? Ha? Yung tricycle? Nandun sa bahay. Hatid ko na kayo. Naku, wag na. Mas okay na tong nakakapaglakad-lakad tong si pari mo para ma-exercise. Ganun ba? Sa bagay. O sige, ingat kayo ah. Pagkalayo ng dalawa kay Froilan at sa iba nilang kasamahan, ay napahinto si Clara at humarap kay Dante. Nakita mo na. Pati mga driver iniimbestigahan na. Ano plano mo? Maghihintay ka na lang ba na matuntun nila ang ginawa mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasaan ba yung tricycle mo? Nandun nga sa may irigasyon. Ano? Bakit nandun? Bakit mo dinala dun? Hindi ko alam. Mabuti pa ikunin natin kasi baka mamaya may makakita na nandun yung tricycle. Mapaghinalaan pa ako kung sakali. Ha? Bakit naman? Kasi dun ko pinatay si Amara. Ano? Ipilisan natin. Baka mamaya may makakita dun. Tirik na ang araw nang marating nila ang irigasyon. Nakita nila na nakatabi ang kanyang tricycle. Agad na napansin ni Clara ang biglang sumalubong na mainit na hangin. Hindi lang mainit, dahil napatakip din siya ng kanyang ilong ng malanghap ang masangsang na amoy na tulad ng nabubulok na bangkay. Halos masuka siya sa baho. Ngunit si Dante ay wala namang naamoy na kakaiba. Kaya takang-taka ito sa ikinikilos ng asawa. Hindi pa man sila nagtatagal sa lugar ay bigla na lamang nagsisisigaw si Clara. Nagsasalita siya ng banyagang wika na may kakaibang tono. Sa tingin ni Dante, parang nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa mukha ang asawa. Tila lumaki ng bagya ang mga mata nito at pumila sa kanyang mga labi ang nakakatakot na ngiti. Ano bang nangyayari sa iyo? Nababaliw ka na ba? Mabuti pa umalis na tayo dito. Tara na, sumakay na tayo sa tricycle. Nilapitan niya ang asawa, pero bago siya tuluyang makalapit ay bigla na lang itong nanghina at nawalan ng malay. Agad niya itong isinakay sa kanyang tricycle. Pinatakbo niya ang kanyang sasakyan. Ngunit habang bumabiyahe sila, muntik na silang madisgrasya nang makita niya ang pamilyar na eksena sa loob. Ang maputi at makinis na hita ni Amara. Diba ito ang gusto mo? Diba gusto mo ito? Halimaw ka! Ikaw na naman! Ako nga. Akala mo ba makakatakas ka? Hindi! Tama na! Tapos na to eh! Tapos na? Hindi pa tayo nagsisimula. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamaneho, ngunit sa muli niyang paglingon ay nakita niya si Clara na wala pa ring malay. Sinubukan niyang ituon ng buong atensyon na lang sa kalsada dahil pakiramdam niya ay niloloko lamang siya ng kanyang imahinasyon. Pero ganun na lamang ang pangingilabot niya.
nang makita na may nakaupo sa loob ng tricycle sa tabi ni Clara. Mismo ba ako, Dante? Biglang napapreno si Dante. Halos bumaliktad ang tricycle sa biglang pagtigil. Lumingon siya at doon niya nakita si Amara. Nakaupo ng diretsyo. Nakasuot ng parehong damit noong gabing yon. At ang mga matay nanlilisik. Kinalimutan mo na ba yung ginawa mo sa akin? Hindi ko sinasadya. Natakot ako kaya ako nagawa yun. Pakiusap, lubayan mo na kami. Natakot ka? Ikaw? Paano ko, Dante? Paano ang takot ko nung gabing yun? Hindi mo ba akalain na kaya kong bumalik? Amara, patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat. Tigilan mo lang kami ni Clara. Tumawa ng malakas si Amara. Ngunit ang tunog nito ay parang hindi galing sa tao. Malalim, masakit sa tenga, at puno ng galit. Biglang hinawakan ni Amara ang mukha ni Dante. Sa halip na malamig, ang kanyang haplos ay masakit. Parang nag-aapoy. Walang hindi sinasadya, Dante. Sinadya mo. At ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat sakit at bawat takot na naramdaman ko. Sa isang iglap, naglaho si Amara at naiwan si Dante na nanginginig at hinihingal. Ngunit yung inakala niyang wala ng presensya ay bigla niya itong nakita sa anyong anino. Nasa tabi ito ni Clara at hindi humihiwalay. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi, halos hindi makatulog si Dante. Sa bawat sulok ng kanilang bahay ay nakikita niya ang anino ni Amara na nakatabi sa kanyang asawa. Maski sa kanilang pagtulog, sa bawat paglingon ni Dante, mukha ni Amara ang kanyang nakikita. Hindi kumukurap ang mga mata, palaging nakabantay. Diyos naman, hanggang kailan ko ito titiisin? Nawala na rin sa tamang wisyo si Clara. Hindi na ito umiimik, hindi na rin makausap na maayos. Palagi itong nakatingin sa malayo. Mahal, palala na ng palala ang sitwasyon. Mabuti pa siguro umalis na tayo dito. Ngunit hindi sumagot si Clara. Patuloy lang itong nakatitig sa kawalan. Ang mga matay namumula dahil sa hindi pagkakatulog. Clara, pakinggan mo ko. Nakikiusap ako, ano ba? Sa wakas, nagsalita si Clara. Ngunit ang tinig nito ay malamig at hindi pangkaraniwan. Bakit, Dante? Takot ka ba? Hindi ba ito ang gusto mo? Mara? Bigla na lamang tumawa si Clara. Ngunit ang tawa nito ay hindi sa kanya. Kilalang kilala ni Dante ang tawang yon. Yon ang halakhak ni Amara. Oo, Dante. Ako ito. Anong pakiramdam na magkasama tayong muli? Kami at si Clara ay naging isa na. Tigilan mo na ito. Clara, lumabang ka. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Ngunit muling tumawa si Amara sa katawan ni Clara. Habang unti-unti itong lumalapit kay Dante. Bakit, Dante? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Kahit saan ka magtago, nasa tabi mo ko. Nasa tabi ng asawa mo. Sa bawat saglit, sa bawat buntong hininga mo, naririto ako. Tigilan mo na kami! Hindi mo na mababago ang nangyari! Tama ka. Hindi ko na mababago ang nangyari. Pero sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat, Dante. Sa bawat segundo ng buhay mo, mararamdaman mo ang sakit ng pagkamatay ko. Sa puntong yon, biglang nawalan ng malay si Clara at bumagsak ito sa sahig. Nanginginig si Dante. Hindi alam ang gagawin. Alam niyang kailangang tapusin na ang lahat ng ito bago pa tuluyang mawala sa kanya ang kanyang asawa.
Kinahapunan ng sumunod na araw, dumating sa kanilang bahay si Mang Andres na lolo ni Froilan. Isa itong kilalang albularyo sa Samar. Sa kanyang pagdating, dala niya ang kanyang gamit. Isang bayong na puno ng mga dahon, langis at iba't ibang kakaibang bagay. Kasama niya si Froilan. Nagulat sila nang buksan ang bahay ng mag-asawa. Mas lalong nagalala si Froilan dahil halos parehas ng tulala ang dalawa sa isang sulok ng kanilang bahay. Hindi umiimik, ni hindi pansin ang kanilang presensya. Dante, Clara, ano nangyayari dito? Hindi gumalaw ni sumagot ang dalawa. Halatang wala sila sa kanilang tamang ulirat. Bigat ang presensya dito. Nararamdaman ko na may isang bawa dito. Lumapit si Mang Andres sa mag-asawa. Ininspeksyon ang kanilang kalagayan. Inilabas niya ang kanyang bayong at sinimulan na ang pag-aayos ng mga gamit. Lolo, anong ibig sabihin nito? Bakit ganyan sila? Saka ano yung bawa? Ayon sa pagpapaliwanag ng matanda, ang bawa ay isa sa pinakanakakatakot na uri ng aswang dahil palagi itong naiuugnay sa paghihiganti. Isang kaluluwa na hindi natatahimik dahil sa matinding galit sa kawalan ng hustisya. Ang itsura ng aswang na ito ay maaaring silang magpakita sa anumang anyo na gusto nila. Pwedeng tao, pwedeng halimaw. Pero ang pinakakaraniwan nitong anyo ay tila isang anino na kayang-kayang lumusot sa maliit na siwang ng bahay. Isa itong nilalang na nabubuhay para lang sa paghihiganti. Mga aswang na namatay na may labis na galit, namatay na walang hustisya, tulad ng biktima ng karahasan o pang-aabuso. Nagiging bawa kung hindi ito nagkaroon ng katarungan ng kanilang pagkamatay. Isa sa kakayahan ng aswang na ito ay ang sumanib sa tao. Sa ganitong estado, nawawala ang kontrol ng tao sa kanilang sarili. Nagiging tulala, nagiging agresibo o kaya naman ay tuluyang nababaliw. Ang bawa ay immortal. Hindi tinatablan ng karaniwang paraan lang ng pag-atake. Hindi rin ito natitinag sa panalangin kung walang espesyal na ritual. Tanging ang biyasang albularyo lamang ang may kakayahang labanan ng bawa. Kinakailangan ng espesyal na ritual upang patahimikin ito. Bukod dito, ang paghingi ng tawad ng taong nakasakit sa kanya ang isang paraan para mawala ang puot ng ganitong uri ng aswang. Ganun pa man, bihira itong mangyari dahil karamihan sa mga may sala ay natatakot harapin ang kanilang mga naging kasalanan. Anong gagawin natin, Lolo? Paano natin tutulungan ang mga kaibigan ko? Habang nagsasalita si Froilan, biglang gumalaw si Clara. Tumingin ito ng diretso kay Mang Andres, ngunit kakaiba ang anyo ng kanyang mga mata. Itim na itim at tila wala ng buhay. Hindi kayo dapat naririto. Hindi ako aalis hanggat hindi niya pinagbabayaran ng kanyang kasalanan. Ha? Kilala ko yung boses na yan Pero imposible. Si Clara kasi yan, Lolo Siya yung asawa ng kaibigan ko pero bakit ganun? Iba yung boses niya. Hindi na siya, Froilan. Sinaniban siya ng kaluluwang naghahanap ng hustisya. Inilabas ni Mang Andres ang isang bote ng langis at iwinisik ito sa katawan ni Clara. Tumindig ito at sumigaw ng isang nakakapanindig balahibong sigaw. Tila biglang natauhan si Dante at nagpalipat-lipat ang tingin nito sa mga tao sa paligid niya. Hindi niyo ako mapipigilan. Wala kayong magagawa para iligtas siya. Kasalanan niya ito. Kasalanan niya ang lahat. Hindi ka namin kaaway, kaluluwa. Pero hindi rin tama ang ginagawa mong paghihiganti. Patahimikin mo na ang sarili mo. Patahimikin? Paano ko matatahimik kung patuloy siyang humihinga habang ako'y nasa... Magbabayad ka. Magbabayad kayo! Amara, ikaw ba yan? Lolo, anong ibig sabihin nito? Si Amara patay na. Kung kilala mo ang boses niya,
Tama nga. Marahil siya ang sumanib kay Clara. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, Mara? Hinahanap ka na ng magulang mo eh. Nasaan ka ba? Ngunit imbis na sumagot, ay tumitig ito ng masama kay Froilan. Umalis na kayo! Pabayaan niyo na ako! Gusto ko lang ng hustisya. Hindi ako masamang tao. Pero pinatay niya ako. Pinatay niya ako. Dante, totoo ba sinasabi niya? Sinong pumatay sa kanya? Ikaw ba? Hindi ko siya pinatay. Sinungaling ka. Papatayin ko ang asawa mo. Kakainin ko ang kanyang kaluluwa at isusunod kita. Lolo, kaya mo ba siyang pigilan? Baka kung anong mangyari kay Clara eh. Nagwika ng orasyon ng matanda habang pinapatak ang langis sa paligid ni Clara. Hindi ba dali ito? Lumayo muna kayong dalawa. Pagdasal kayo. Huwag kayong bibitaw sa panalangin ninyo. Itong libro, basahin nyo ituturo kong kapitulo. Iniabot ng matanda ang libro sa dalawang lalaki. Nagsimula silang magdasal at magbasa. Hindi madali ito. Ang galit ng kaluluwa ay malalim at matindi. Mara, ako na nagmamakaawa. Ako na ang pagbalingan mo. Huwag mong saktan si Clara. Wala siyang kasalanan. Nung ko pa sinabi sa iyo to, di ba? Makinig ka naman. Wala siyang kasalanan? Kasama siya sa lahat ng ito. Tumahimik siya kahit alam niyang mali ang ginawa mo. Oo! Lahat ng ito. Amin. Pero huwag mong itamay ang asawa ko. Alis! Lumabas ka sa katawan ng babaeng ito! Hindi ka nakabilang sa mundong ito! Hindi niyo ako mapipigilan. Babawiin ko ang katarungan. Biglang nagsimulang magliyab ang paligid ni Clara. Ang kanyang katawan ay nanginig at nagsimula itong magsalita ng magkasabay na tinig. Isang tinig ni Clara at isa pang malalim na galit na boses ni Amara. Ipinagpatuloy na matanda ang pagbigkas ng isang makapangyarihang orasyon at ang pagwisik ng langis. Wala ka ng puwang sa mundong ito! Kaluluwa ng puot! Sa ngalan ng dakilang may kapal, pinapalayas kita! Umalis ka na sa katawan ng babaeng ito! Ngayon din! Biglang napuno ng nakakabiging sigaw ang paligid at nagsimulang mangisay si Clara. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng tila labas sa sariling kontrol. Hindi mo ko mapapalayas, tanda. Ang galit ko ay mas malakas kesa sa iyong dasal. Hindi mo ko kayang pigilan. Sa pangalan ng mga banal at sa lakas ng katotohanan, binabawi ko ang iyong kapangyarihan. Itigil mo yan! Hindi mo ko kaya. Mas malakas ang kapangyarihan ko sa'yo. Kung ayaw mong madamay sa galit ko, umalis na kayo. Magbabayad ang may sala. Amara, hindi ikaw ang hubok. Hindi ikaw ang dapat na maggawad ng hustisya. Lubayan mo na ang katawan ni Clara. Kinuha ni Mang Andres ang kanyang krus sa bag at tinawakan niya ito ng mahigpit. Itinapal ito sa noo ni Clara. Biglang bumagsak si Clara sa sahig. Tahimik ang lahat. Biglang humagulgol si Dante. Umalis na siya, pero hindi ko may papangako na tuluyan siyang mawawala. Pwede pa siyang bumalik ng mas malakas. Clara, mahal, asawa ko. Bumukas sa mga mata ni Clara, ngunit normal na muli ang mga ito. Nagmasid siya sa paligid, litong-lito. Dante, anong nangyari? Wala ka bang maalala sa mga nangyari? Bakit? Ano bang nangyari? Hindi ko kayo maintindihan. Tulad ng sabi ko kanina, hindi tayo pwedeng magpakampante dahil hindi patuloy ang nabibigyan ng hustisya ang aswang na bawa. Hindi siya matatahimik. Ano pong kailangan natin gawin? Ang tanging paraan para tuluyang mapatahimik ang kaluluwa ay ang pagbibigay ng hustisya. Dante, oras na para harapin mo ang ginawa mo. Tumayo si Mang Andres, mariing tumingin kay Dante. Dante, kailangan mo nang umamin sa ginawa mo.
ilabas mo na ang sikreto. Kung hindi, hindi lang buhay niyo ang pwedeng mawala kapag talagang kumilos na ang bawa. Kakainin niya maging ang kaluluwa niyo. Wala kayong takas. Si Dante napaluhod, umiyak at nanginig. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tama na. Ano bang ibig mo sabihin, Dante? Anong tama na? Kailangan mo na magsalita. Walang lihim na hindi nabubunyag. At hanggat hindi nabubunyag ang lihim, hindi siya matatahimik. Dante! Oo. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit siya nandito. Ha? Anong ibig mo sabihin, pre? Ano bang ginawa mo? Si Amara. Pinatay ko siya. Pinatay ko si Amara. Ha? Hindi totoo yan, di ba? Ano ba? Nagbibiro ka ba? Totoo, pre. Totoo. Paano? Bakit mo nagawa yun? Hayop ka naman, pre. Ibinalita ko pa naman sa'yo yung pag-aanap sa kanya tapos ikaw pala yung dahilan ng pagkawala niya? Napakasama mo naman. Bakit? Hindi ko maintindihan eh. Natukso ko, pre. May masama akong balak nung gabing yon. Pero hindi niya ako pinagbigyan eh. Nagalit siya kaya hindi ko na napigilan ng sarili ko. Nawalan ako ng kontrol. Lalo na nung nagbago yung pagkatao niya. Nakakatakot na anyo ang nasa harapan ko. Isa siyang demonyo, pre. Isang halimaw. Ikaw ang demonyo. Walang niya ka. Ayop ka. Pinatay mo siya dahil sa kakatihan mo. Di yan katanggap-tanggap, no? At ngayon, idadamay mo pa kami dyan sa kasalanan mo. Sana hindi na lang namin kayo tinulungan. Wala akong magawa, pre. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Dapat, nung umpisa pa lang, dapat sumuko ka na. Hindi ka na sana nagpanggap pa na ayos lang ang lahat, na inosente ka. At ikaw naman, Clara, sana hindi mo kinusinti ang asawa mo. Anong kailangan kong gawin? Harapin ang katotohanan, Dante. Harapin ang galit ng kaluluwa ni Amara at ibigay ang hustisya na dapat ay matagal nang naibigay. Hindi ko magagawa yun. Paano kung malaman ng mga magulang ni Amara? Paano kung habulin nila ako? Patayin nila ako? Hindi ko hayaang mangyari yun. Eh di mamatay ka. Sa ginawa mo, wala kang karapatang mabuhay ng payapa. Alam mo bang halos pabaliw yung pamilya ni Amara kakahanap sa kanya? Kahit ganoon sila, wala silang inagrabyadong tao dito sa atin. Hindi ako susuko, pre. Hindi ko hayaang makulong ako. Wala kayong alam eh. Hindi nyo alam ang pakiramdam na makita ang isang nilalang na hindi na tao. Isang halimaw na kayang pumatay ng isang iglap. Kung hindi ko siya naunahan, baka ako napatay niya eh. Ikaw ang totoong halimaw dito, Dante. Sinungaling ka. Kahit anong sabihin mo, wala ka nang malulusutan. Ang kasalanan ay kasalanan. Roylan, tulungan mo ko. Alam kong galit ka. Pero hindi ko kakayanin to na mag-isa. Ngayon, wala na akong may tutulong sa'yo. Hindi. Biglang bumukas ang bintana. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. At sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Dante ang isang aninong lumabas mula sa dilim. Ang figura ni Amara. Maputla, nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang kanyang pulang mata ay nakatuon kay Dante. Amara? Walang tao dyan, Dante. Ano pa pinagsasabi mo? Nariyan siya, yan oh! Ngunit tumagos lang ang figura ni Amara sa dingding. Naglaho kasabay ng malamig na hangin.
Dahil hindi mapilit ng dalawa si Dante ay napilitan na lamang silang umuwi at pabayaan ito. Ngunit nag-iwan ng isang paalala ang albularyo na hindi nito matatakasan ng mga maling nagawa. Nagmamadaling nag-impake sina Dante at Clara sa takot na baka isuplong sila ni Froilan. Paglabas nila ng bahay, agad nilang sinakyan ang tricycle ni Dante. Dante, tama ba itong ginagawa natin? Paano kung mas lumala pa ito? Sumuko ka na lang kaya. Sumuko tayo. Kung gusto mo, ikaw ang sumuko. Pero ako aalis ako sa baryong ito, Clara. Lalayo ako't magbabagong buhay sa ibang bayan. Ang lahat ng ito, kakalimutan ko. Habang tinatahak nila ang daan palabas ng baryo, ay nakarinig sila ng kakaibang tunog mula sa tricycle. Ano yun? Hindi ko alam. Biglang huminto ang tricycle. Paulit-ulit na in-start ni Dante ang makina. Pero ayaw nitong umandar. Ano ka ba? Ano bang problema nito? Habang sinusubukan ni Dante na paandarin ang tricycle, biglang umuga ang sasakyan. Hindi pa man nakikita ni Dante kung anong dahilan noon, ay nakita niyang muli ang pamilyar na aninong nakatabi kay Clara. Hindi to pwede. Na-miss mo ba ako, Dante? Huwag kang matakot. Ako lang ito. At may kasama ako. Clara, patawarin mo ako. Iiwan kita dito! Patawarin mo ako! Bumaba ang lalaki sa kanyang tricycle at tumakbo. Dahil sa kalituhan, ang napasok niyang daan ay papunta sa may irigasyon. Huli na nang mapagtanto niya yon. Nakarinig siya ng malalakas na ungol. Akala niyo ba makakatakas kayo? Muli ang katawan ni Clara ay nasakop ni Amara. At itong ginamit niya upang siya ay tila makabalik sa buhay. Nagawa nitong kontrolin ito. Nagawa niyang magbago ulit ng anyo. Naging isang halimaw na di lang kinakain ng pisikal na katawan ng kanyang biktima. Kumakain din ito ng kaluluwa. Hindi! Tama na, Amara! Patawarin mo na ako! Papatayin kita! May lumitaw na dalawang hayop sa harapan ni Clara. Dalawang mababangis na baboy ramo. Bigla itong nagbago at ipinakita ng mga ito kay Dante ang kanilang mga tunay na anyo. Sila ang mga magulang ni Amara. Nalaman ni Dante na di nga talaga nanahimik si Froilan. Ipinagkalat nito kaagad sa mga tao ang kanyang nalaman. Sa isang iglap, ang mga kuko ni Clara ay naging mas matalas. Biglang nagtaas ng kamay ang ina ni Amara at nagsalita ng mga salitang hindi maintindihan. Napasigaw si Clara. Ang kanyang mga mata ay naging pula. At ang kanyang katawan ay gumalaw na parang isang manika na kontrolado ng iba. Nilapitan nito si Dante na noon ay tila natuod na sa kanyang kinatatayuan at maski anong gawin niyang pagsubok na makahakbang ay hindi niya magawa. Huwag, Clara! Subukan mong lumaban! Labanan mo yan si Amara! Huwag kang magpasakop sa kanya! Kailangan mo nang magbayad! Biglang naramdaman ng lalaki ang matatalim na kuko nito na pumunit sa kanyang laman mula sa dibdib pababa sa kanyang tiyan. Hindi tumigil si Amara. Para itong tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Hindi niya tinigilan ng lalaki hanggang sa mawala na ito ng buhay. Humandusay sa gitna ng kalsada ang kanyang bangkay. Agad na nilapitan ito ng mga magulang ni Amara at kanilang kinain ng laman loob. Matapos makapagiganti, ay lumabas na ang kaluluwa ni Amara sa katawan ni Clara. Laking panlulumo nito nang makitang patay na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Dahan-dahan niyang nilapitan ito at niyakap ang malamig nitong katawan. Hindi siya makapaniwala ang lalaking minsan niyang binahal at pinagsilbihan ay wala ng buhay. Umiyak siya ng walang humpay. Nang makita niyang naroon pa mga magulang ni Amara, ay nagsimula siyang humiling. Patayin niyo na rin ako! Patayin niyo na rin ako!
Kinabukasan, ang buong baryo ay nagising sa balita na yumanig sa kanilang tahimik na pamumuhay. 3 bangkay ang natagpuan sa may irigasyon. Ang mag-asawang sina Dante at Clara at ang naaagnas na bangkay ni Amara na nasa loob ng sako, nakatali at pinapabigatan ng malaking bato. Isang grupo ng mga magsasaka ang nakakita sa sako nang biglang bumaba ang tubig sa irigasyon dahil sa pagkasira ng daluyan. Sa unay, inakala nilang sako lamang ng basura. Ngunit nang ito'y kanilang buksan, bumungad ang bangkay ni Amara. Halos hindi na makilala dahil sa pagkabulok nito. Sa wakas, ang kaluluwa ni Amara ay tila nakamit na ang hustisya. Kahit pa ito'y nagdulot ng karumal-dumal na wakas sa mag-asawang Dante at Clara. Dito natin masasabi na ang gawang masama ay hindi maaaring magtagumpay. Bagamat aswang si Amara, ito ay hindi gumagawa ng masama. Kaya sa nangyari sa kanya, nararapat lamang na makamit niya ang hustisya. Wakas!